Tahimik ang pinakadakilang pagbabago. Hindi ito sumisigaw, hindi ito humihingi ng pansin. Ito'y dumarating gaya ng dapitapon, dahan-dahan walang ingay ngunit hindi mapipigilan. Sa panahong lahat ay gustong makita, marinig at kilalanin. Ang tunay na pag-unlad ay nangyayari sa katahimikan. Ilang beses ka na bang nagpakapagod para mapansin, para mapuri, para mapatunayan na may halaga ka? Ngunit sa dulo, bakit tila kulang pa rin? Bakit parang kahit anong ingay ang gawin mo sa mundo, nananatiling tahimik ang loob mo? Marahil, dahil ang tunay na pagbabago ay hindi kailangang ipag-ingay, kailangan lamang gawin. Ang mga ugat na lumalalim ay hindi mo nakikita, pero sila ang bumubuhay sa puno. Ganyan din ang mga hakbang na ginagawa mo para sa iyong sarili, kahit walang nakatingin. Hindi mo kailangang ipagsigawan ang iyong disiplina. Hindi mo kailangang ipakita ang iyong sakit para lang masabing malakas ka. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang bawat galaw mo dahil may mga bagay na mas makapangyarihan kapag ginagawa ng tahimik. At marahil, ito ang tanong na matagal mo nang iniiwasan. Ginagawa mo ba talaga ang sapat para sa sarili mo, sa katahimikan? Kung oo, ipagpatuloy mo. Kung hindi, marahil ito na ang panawagan para magsimula. Dahil minsan ang hindi mo sinasabi, ang siyang pinakamatapang mong hakbang. At sa katahimikang iyon, nagsisimula ang tunay na paglalakbay. Hindi palaging tungkol sa pag-aalis. Minsan, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa kung anong tahimik mong itinatanim. Madalas nating marinig, bitawan mo ito, iwaksi mo iyon, alisin ang sobra. Oo, may halaga ang pagtanggal ng bigat. Ngunit sa mas malalim na antas may isang anyo ng pagbabago na mas banayad, mas tahimik, ngunit hindi matatawaran ng kapangyarihan. Ito ang pagbabago na hindi nagsisimula sa pagtanggal, kundi sa pagsisimula, sa pagpili ng mga bagong hakbang, mga bagong ugali, mga bagong kaisipan, na hinahayaan mong sumibol araw-araw, kahit walang nakakapansin. Sa pilosopiyang Stoic, hindi mo kailangang ipaglaban ang kontrol sa mundo, dahil ang tanging dapat mong pagtuunan ay ang sarili mong kilos at pag-iisip. Tahimik mong pinapanday ang iyong lakas sa mga desisyong ginagawa mo sa likod ng katahimikan. Gaya ng sinabi ni Epicteto, hindi sa kung anong sinasabi mo nasusukat ang karunungan, kundi sa kung paano ka namumuhay. At kung paanong ang isang punla ay hindi agad namumunga, ang mga hakbang na ito ay tila walang epekto sa una. Ngunit sa likod ng bawat simpleng desisyon, bumabangon ang bagong pagkatao. Hindi mo kailangang ipag-ingay ang iyong disiplina, ang iyong pagmamahal sa sarili, ang iyong pagbangon. Kailangan mo lang magsimula sa katahimikan, sa lalim. At doon sa mga simpleng kilos na ginagawa mo araw-araw, nagsisimulang umusbong ang pagbabago. Hindi agad napapansin pero tiyak ang epekto. At marahil ang tanong ngayon ay hindi na ano ang kailangang alisin, kundi ano ang tahimik mong sisimulan? May isang matandang magsasaka na araw-araw ay dumaraan sa parehong lupa. Tuyo, bitak-bitak, walang palatandaan ng buhay. Isang araw, tahimik siyang yumuko at nagtanim ng isang maliit na binhi. Walang seremonya, walang paalala sa iba. Tahimik lang siyang lumuhod, naghukay ng kaunti at inilibing ang pag-asa sa ilalim ng lupa. Araw-araw, bumabalik siya. Dinidiligan ang lupa, nililinisan ang paligid, pinoprotektahan mula sa mga peste. Taas noo siyang naglilingkod sa isang bagay na wala pang bunga. At habang ang mga tao sa paligid ay nagtatawanan, bakit mo pinipilit yan? Wala namang nangyayari. Patuloy siya sa kanyang katahimikang pag-aalaga. Linggo ang lumipas, buwan ang dumaan, wala pa ring tumubo. Ngunit isang umaga, isang manipis na sanga ang sumilip mula sa lupa at mula roon, isang punong matatag, malalim ang ugat at mayabong ang dahon ng unti-unting yumabong. Hindi dahil sa mabilisang pagsisikap, kundi dahil sa disiplinang tahimik ng isang taong naniwala kahit walang nakakita. Ang binhi ay hindi sumigaw para lumago. Hindi ito humingi ng palakpak para magsimulang mabuhay. Lumaki ito sa katahimikan at ganun din ang ating buhay. Ang mga ugali na inuugali mo ngayon, ang pagbabasa tuwing madaling araw, ang disiplina sa gitna ng pagod, ang kabutihang ginagawa mo kahit walang kapalit, iyan ang mga binhi ng iyong hinaharap.
Hindi agad makikita ang bunga. Pero darating ang panahon, hindi na ito maitatago. Sa bawat tahimik mong hakbang, isang bagong ugat ang humahawak sa lupa ng iyong pagkatao. At ngayon, sa katahimikan ng iyong puso, tanungin mo ang iyong sarili. Ano ang mga binhing kaya mong simulan ngayon kahit walang nakakakita? Dahil ang tunay na pagbabago ay hindi nag-uumpisa sa ingay ng plano, kundi sa tahimik na kilos. Sa bawat maliit na hakbang na inuulit araw-araw, lumilikha ka ng direksyon, ng pagkatao, ng hinaharap. Kaya't ngayon, samahan mo ako sa paglalakbay na ito. Isang paglalakbay ng 7 tahimik, ngunit makapangyarihang mga gawain. Hindi ito kailangang ipag-ingay. Hindi ito para sa pagpapakita. Ito ay para sa paglalim. Ang bawat isa sa mga ito ay tila simpleng ugali lamang. Ngunit kapag isinabuhay mo, unti-unti nitong huhubugin ang iyong espiritu, ang iyong isip, at ang iyong buong landas. Tahimik, banayad, matatag, at ngayon, pakinggan mo ng mabuti. Dahil ang susunod mong pagbabago, maaaring magsimula dito. Tahimik ang tunay na pagkatuto. Hindi ito nangangailangan ng palakpak o parangal. Ang taong tunay na nag-aaral ay hindi inuubos ang oras sa pagpapakita ng nalalaman. Inuubos niya ito sa pagpapalalim ng pag-unawa. Sa mundo ngayon, maraming gustong ipakita agad ang alam nila. Pero ang karunungan ay hindi nasusukat sa dami ng salitang binibitawan, kundi sa lalim ng katahimikan habang nakikinig, nagmamasid, at nag-iisip. Sinabi ni Seneca, hindi dahil maraming aklat ang nabasa mo, ay mas marunong ka na. Ang pagkatuto ay isang banal na proseso, hindi para ipagyabang, kundi para palaguin ang sarili. Magbasa, magmuni-muni, magsuri. Hindi mo kailangang i-post ang bawat pahinang binabasa mo. Hayaan mong ang bunga ng iyong pag-aaral ang siyang magsalita sa tamang panahon. Sa tahimik mong pagkatuto, binubuo mo ang pundasyon ng iyong paninindigan. Hindi kailangang malaman ng mundo kung ano ang pinipili mong malaman. Ang mahalaga, alam mo kung sino ang nagiging ikaw sa prosesong ito. Tahimik ang tunay na disiplina. Wala itong sigawan. Wala itong dekorasyon. Isang tahimik na panata, paulit-ulit, araw-araw, kahit walang nakakakita. Ang pagising ng maaga, ang pag-eehersisyo, ang pagkain ng maayos, ang pagtupad sa mga pangakong binitiwan mo sa sarili. Lahat ito ay mga hakbang na bihira mong ibida, ngunit dahan-dahang bumubuo ng matatag mong pagkatao. Sinabi ni Epicteto, ipakita ang iyong filosofiya, hindi sa mga salita kundi sa paraan ng iyong pamumuhay. Hindi mo kailangang ipagsigawan ang iyong disiplina. Hindi mo kailangang ipaalam na pinipili mong manatiling matatag sa gitna ng tukso. Ang tunay na lakas ay tahimik. Hindi ito humihingi ng pansin dahil alam nitong sapat na ang katapatan sa sarili. At habang ang iba ay naghihintay ng motibasyon bago kumilos, ikaw ay kumikilos kahit walang sinasabi ang mundo. At sa bawat araw na inuulit mo ang iyong mga kilos, nagiging ikaw ang disiplina mo. Walang kailangan ipakita. Walang kailangan patunayan. Tahimik kang nagbabago. At iyan ang tunay na kapangyarihan. May pag-ibig na tahimik, ngunit mas totoo, mas buo, mas malalim. Sa mundong sanay sa pagpapakita, ang pagmamahal ay naging palabas. Mga larawan, deklarasyon, mga salitang malalakas ngunit madalas hungkag. Ngunit ang tunay na pagmamahal ay hindi nangangailangan ng eksena. Ito'y nararamdaman sa presensyang hindi kailangang ipagsigawan. Ang pag-aalaga, ang pag-unawa, ang paggalang. Ito ang anyo ng pag-ibig na hindi mo kailangang ipakita sa lahat, ngunit nadarama sa bawat simpleng kilos. Tahimik na yakap, titig na puno ng pag-unawa, pagtitimpi sa gitna ng galit, pagpili ng katahimikan kaysa makasakit. Sinabi ni Marco Aurelio, kung saan may tunay na pag-ibig, naroon ang tunay na tapang. Hindi kailangang alam ng mundo kung gaano mo kamahal ang isang tao. Sapat na ang makita nila ito sa paraan ng iyong pagtrato. Lalo na sa mga sandaling walang nakakatingin. At higit sa lahat, matutong mahalin ang sarili. Sa tahimik na paraan, sa pamamagitan ng paggalang sa iyong hangganan, sa pag-aalaga sa iyong kapayapaan, sa pagtanggap sa iyong kabuuan.
Dahil ang pag-ibig na walang ingay ay pag-ibig na may lalim. Ang paghilom ay hindi laging kailangang makita. Hindi ito palaging dramatiko. Hindi ito palaging may saksi. Minsan, ang tunay na paghilom ay nangyayari sa gitna ng katahimikan, sa pagitan ng mga buntong hininga na walang nakakakita. Maraming sugat ang bitbit natin, mga alaala, kabiguan, pagkatalo. At sa halip na hilumin ito, madalas ay ginagawang kwento, ipinaglalaban sa atensyon, ipinapakita sa lahat para makuha ang awa. Ngunit ang tunay na lakas ay nasa kakayahang hilumin ang sarili ng tahimik. Hindi upang itago ang sakit, kundi upang igalang ang proseso. Sabi ni Seneca, ang paghihirap ay nagsisilang ng lakas na hindi natin alam na mayroon tayo. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang bawat kirot. Hindi mo kailangang idetalye ang bawat sugat. Ang mahalaga, tinatanggap mo ang sakit, binibigyan mo ng espasyo ang paghilom kahit walang nakakakita. Sa bawat tahimik mong pagbangon, sa bawat araw na pinipili mong magpatuloy, unti-unti kang nagiging buo. At kapag dumating ang araw na ngumiti ka muli, hindi dahil wala ng sakit, kundi dahil pinili mong maghilom sa sarili mong panahon, sa sarili mong katahimikan, iyon ang tunay na tagumpay. May kabutihang hindi kailanman isinisigaw. Isang uri ng paglilingkod na hindi naghihintay ng palakpak, hindi umaasa ng kapalit. Ito ang tahimik na paglilingkod, ang dalisay na anyo ng kabutihan. Sa mundo ngayon, madalas na ang pagtulong ay may kasamang kamera. Ang kabaitan ay ipinapaskil, kinukwento, ginagawang kwento ng sarili. Ngunit ang tunay na serbisyo ay yaong ginagawa mo kahit walang nakakakita. Yaong iniaalay mo, hindi upang mapansin, kundi dahil likas na sa puso mo ang magbigay. Sabi ni Epikteto, ang gantimpala ng kabutihan ay ang mismong paggawa nito. Hindi mo kailangang ipakita ang bawat kabutihang ginagawa mo. Hindi mo kailangang ipagyabang ang iyong malasakit. Dahil ang kabutihang tunay ay tahimik at mas malakas ang epekto nito kaysa sa anumang kwento. Kapag natutunan mong tumulong ng walang inaasahan, nagiging malaya ang iyong pagkatao. Lumalalim ang iyong layunin. Umaangat ang iyong espiritu. Sa katahimikan ng paglilingkod, natutuklasan mo ang pinakapuro mong anyo. Hindi bilang taong naghahanap ng papuri, kundi bilang taong marunong magmahal sa gawa, hindi sa salita. Ang mga pangarap na malalim ang ugat ay hindi agad isinisigaw. Ang mga layunin na totoo ay hinuhubog muna sa katahimikan bago pa man ito makita ng iba. Sa bawat plano na binubuo mo, mga hakbang na iniisip mo, mga direksyong tinatahak mo, may kapangyarihan sa hindi agad pagsasambit nito. Dahil sa katahimikan, mas malinaw ang intensyon, mas buo ang direksyon, mas matibay ang pundasyon. Sabi ni Marco Aurelio, huwag kang magpakasaya sa tagumpay na hindi pa dumarating. Kapag maaga mong ipinapahayag ang iyong mga plano, minsan nawawala ang lakas nito. Napupuno ng ingay ang panloob mong focus. Ngunit kapag pinili mong magplano sa loob, tahimik, tapat, taimtim, hinahasa mo ang sarili mong disiplina. Hindi mo kailangang ipangalandakan ang iyong mga pangarap. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa bawat galaw. Ang mahalaga ay alam mo kung bakit ka kumikilos at handa kang panindigan ang direksyong pinili mo kahit walang pumalakpak. At darating ang oras, makikita nila ang bunga. Ngunit sa simula, hayaang ang iyong mga plano ay manatiling lihim. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa karunungan. Ang pag-unlad ay hindi laging dramatiko. Walang musika, walang spotlight, walang palakpak. Minsan ang pinakamalalaking pagbabago ay nangyayari sa pinakatahimik na bahagi ng buhay. Ang pagiging mas disiplinado, mas mahinahon, mas matatag, hindi ito agad napapansin. Pero sa bawat araw na pinipili mong maging mas mabuti, kahit walang nakakapansin, ikaw ay nagbabago. Sinabi ni Epikteto, kung nais mong umunlad, tanggapin mong magmumukha kang hangal sa mata ng iba. At totoo ito. Kapag sinimulan mong baguhin ang sarili mo, may mga hindi makakaintindi. Tatawagin kang iba. Tatawagin kang tahimik. Ngunit hindi nila alam, ikaw ay lumalalim. Ikaw ay lumalago. Ang tunay na pag-unlad ay hindi kailangang makita kaagad. Ito ay nararamdaman sa loob bago pa ito mapansin sa labas. At habang patuloy kang nagpapanday ng sarili sa katahimikan,
Dahan-dahan kang nagiging ang taong matagal mo nang pinipilit maging. Wala kang kailangang patunayan. Wala kang kailangang ipakita. Sapat na ang alam mong ikaw ay umuunlad para sa sarili mo, hindi para sa mundo. At sa katahimikan ng iyong pagbabago, nagsisimula ang iyong bagong buhay. Tahimik ang tunay na pagbabago. Hindi ito sumisigaw. Hindi ito humihingi ng pansin. Ngunit kapag dumating ito, hindi ito kailanman maitatanggi. Ngayon, habang binabalikan mo ang bawat hakbang na maaari mong simulan, pagkatuto, disiplina, pag-ibig, paghilom, paglilingkod, pagpaplano, pag-unlad, mapapansin mong ang lahat ng ito ay hindi nangangailangan ng taga-subaybay. Ang tanging kailangang makakita ay ikaw mismo. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay porma ng lalim at lakas. Sa bawat araw na pinipili mong kumilos ng tahimik, hindi mo lang binabago ang iyong mga ugali, binabago mo ang iyong pagkatao. Sa pilosopiya ng Stoic, ang tunay na kagitingan ay hindi nasusukat sa dami ng sinasabi mo, kundi sa paraan ng iyong pamumuhay. Ang kalayaan ay hindi laging makikita sa ingay ng tagumpay, kundi sa kapayapaan ng loob. Kaya huwag mong maliitin ang mga bagay na ginagawa mo kahit walang nakakakita. Huwag mong isipin na walang saysay ang disiplina mong tahimik, ang paghilom mong walang kwento, ang kabaitan mong walang audience. Dahil darating ang oras, makikita sa katahimikan mo ang iyong lakas. At sa bawat maliit na hakbang na inuulit mo araw-araw, binubuo mo ang iyong hinaharap, hindi sa dami ng salitang iyong binigkas, kundi sa lalim ng katahimikang iyong isinabuhay. Tahimik, matatag, makapangyarihan. Diyan nagsisimula ang tunay na pagbabago. Kung ang mensaheng ito ay umabot sa puso mo, huwag mong hayaang manatili itong ideya lamang. Gawin mo itong kilos, tahimik, totoo, araw-araw. Hindi mo kailangang baguhin ang mundo ngayon. Sapat na ang simulan mong baguhin ang sarili mo sa katahimikan. Magsimula sa isang hakbang. Isa lang. Isang desisyong hindi mo kailangang ipagsigawan. Isang ugaling pipiliin mong ulitin bukas. At sa mga susunod pang araw, at sa pagdaan ng panahon, makikita mong ang maliit na tahimik mong kilos ang siyang bumago ng buong landas mo. Kung may isa sa mga 7 gawain na tumama sa iyo, simulan mo ito ngayon, hindi bukas, hindi sa ideal na oras, kundi sa tahimik mong desisyon ngayon. At kung nais mong patuloy na lumago, patuloy na tahimik na maglakbay sa mas malalim na kaalaman at pag-unlad, inaanyayahan kitang sumama sa aming komunidad. Mag-subscribe ka sa channel na ito, hindi para sumabay sa ingay ng mundo, kundi upang palalimin ang katahimikan sa loob mo. At kung nais mong ibahagi sa paraang makabuluhan, magkomento sa ibaba. Alin sa mga ito ang tahimik mong sisimulan ngayon? Minsan, isang salita lang mula sa puso mo ay tahimik na inspirasyon para sa iba. Hanggang sa muli, tahimik tayong magbago, ngunit buong tapang nating mabuhay.